Simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Kinansila na ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang nakatakdang pagdinig ngayong araw tungkol sa issue ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Ayon sa komite, ipinagpaliban ang hearing upang matiyak na makakaharap si Vice President Sara Duterte sa National Bureau of Investigation o NBI ukol sa sampina kaugnay ng mga pahayag nito laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi pa sinabi kung kailan itutuloy ang pagdinig, ngunit nais ng komite na maiwasan na gamitin itong dahilan upang hindi humarap ang Vice Presidente sa NBI. Well, ayaw nating maging rason, no? Or maging hadlang ang komite, gawing rason ang hearing ng Blue Ribbon Committee para hindi harapin ni Vice President Sara, lalong-lalo na yung sampina sa kanya ng NBI. Hataw Balita ngayon. Welcome development para sa National Bureau of Investigation. Ang ginawang pagpapaliban ng House of Representatives sa kanilang pagdinig para makapunta si Vice President Sara Duterte sa opisina ng NBI ngayong araw, November 29. Dahil dito, umaasa ang ahensya na makikita at makakausap nila ang Vice Presidente sa kanilang tanggapan sa Pasay City para harapin ang sampina na inihain ito sa kanya. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagtalaga na sila ng mga babaeng ahente para sa security detail ng pangalawang Pangulo at umaasa silang matatapos na ang investigasyon kaugnay ng mga pahayag nito laban sa Pangulo. Wala pang natanggap ang NBI na hiling mula sa Vice Presidente na ipagpaliban ang investigasyon ngayong araw. Maganda yun, malaking bagay at dahil para etong investigasyon na tungkol dito sa etong mainit na balita ngayon ay matapos na natin. Wala akong natanggap na request ng ating Vice President na ipagpaliban yung investigasyon namin. So far, ang dahilan kaya magre-request di umano si Vice President dahil nag-coincide nga doon sa investigasyon ng House. But then, the House of Representatives have already conducted, nagpa-press ko na sila at sinasabi nga na canceled ang hearing. So, eto na lang ang natitira na schedule para kay Vice President na pumunta sa amin. Hataw Balita ngayon. Nakahanda na ang National Bureau of Investigation na ibigay sa Department of Justice ang mga ebidensyang hawak nila kaugnay sa pahayag ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, kung hindi dadalo si Vice President Sara ng walang sapat na dahilan ay ipagpapatuloy nila ang kanilang investigasyon at isusumite ang kaso sa DOJ. Nakatanggap ng sampina ang Vice President ukol sa kanyang mga pahayag sa isang online news conference kung saan sinabi niyang ipinag-utos niyang patayin sina PBBM First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung siya'y mapatay. Ayon sa NBI, mag-i-issue na rin sila ng sampina para sa mga kasamahan sa Zoom call kung saan ginawa ni VP Sara ang kanyang mga pahayag. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martires na kung matutukoy na saklaw ng kanilang jurisdiksyon ang may kapangyarihan ang kaniyang tanggapan na kuhanin sa National Bureau of Investigation at House of Representatives ang pangangasiwa sa mga investigasyon na kanilang isasagawa kay Vice President Sara Duterte. Kasunod ito nagpahayag ni Justice Undersecretary Jessie Andres na may otoridad ang ombudsman na mag-imbestiga at magdisiplina ng mga opisyal ng gobyerno. Gayunman, ayon kay Martires ay wala pa siyang nakikitang dahilan para magsagawa ng investigasyon ang ombudsman tungkol dito. Hataw Balita ngayon.
Nilinaw ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na hindi sila makikialam sa issue ng detention ni Attorney Zuleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na pinatawan ng contempt order sa isang congressional inquiry. Ayon sa IBP, hindi sila obligado na magbigay ng pahayag ukol sa mga abogado na naimbitahan sa mga investigasyon ng Kongreso at mahigpit nilang pinaninindigan ang pagiging non-political ng kanilang organisasyon. Gayunpaman, pinayuhan nito si Lopez na kumuha ng counsel at igiit na alam ng bawat abogado ang mga karapatan ng mga naiimbitahan sa mga legislative inquiry batay sa mga desisyon ng Korte Suprema. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng Philippine Navy na patuloy ang presensya ng dose-dose ng Chinese Military Coast Guard at Maritime Militia vessels sa Subi Reef, malapit sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, Philippine Navy spokesman for the WPS, ang mga barkong ito ay dumadaan sa teritoryo ng Pag-asa Island at ng Subi Reef ay magsisilbing parking area para sa mga barko ng China. Sinabi rin ni Trinidad na patuloy nilang idinudokumento ang mga insidente at nagsusumiti ng mga ulat sa mga kaukulang ahensya ng gobyerno. Hataw Balita ngayon. Plano ng Commission on Elections na ipagpatuloy ang panukalang i-annul ang listahan ng mga botante matapos ang May 2025 elections upang magsagawa ng panibagong re-registration. Ayon kay COMELEC Chairperson George Erwin Garcia, layunin ng hakbang na ito na mapawi ang mga duda tungkol sa bloated na listahan ng mga botante at matiyak ang tamang bilang ng mga botante sa bansa. Ito ay kasunod ng napaulat na biglang pagdami ng bilang ng mga botante sa iba't ibang lugar sa bansa dahil sa umano'y maanumalyang paggamit ng barangay certificates sa pagpaparehistro. Hataw Balita ngayon. Naibalik na sa Pilipinas ang Filipino fugitive na si alias Pantoliana matapos itong maaresto ng Indonesia Police. Si Pantoliana ay isang suspect sa matagal nang pinaghahanap dahil sa pagkakasangkot sa malawakang scam na nanghihikayat sa mga tao na mag-invest sa mga high-yield junket sa casino. Ayon kay PNP, CIDG Director Police Brigadier General Nicolas Torre III, nakatakas si Pantoliana at ang kanyang pamilya sa Indonesia matapos silang isyuhan ng 15 arrest warrants kaugnay ng kasong estafa at syndicated estafa. We just implemented a warrant, various warrants actually, several warrants, tens of warrants against Mr. Pantoliano, who is involved, who was accused of scamming, duping several persons of large amounts of money since last year pa. Last year pa ito ng mga warrants at naabutan natin siya sa Indonesia na. With the help of the Indonesian police, we were able to arrest him and have him extradited to Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng Department of Migrant Workers o DMW na makakauwi na rin ng Pilipinas ang kapatid ni Mary Jane Veloso na iniulat na inabuso ng kanyang amo sa Saudi Arabia. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Capdac, darating ang kapatid ni Veloso sa Pilipinas sa susunod na linggo, isang linggo, bago ang orihinal na petsa ng kanyang pag-uwi. Nagpasalamat naman ang pamilya Veloso sa tulong ng pamahalaan. Nangako rin si Secretary Capdac ng patuloy na suporta para sa kanilang pangangailangan. Kabilang na ang psychosocial counseling at mga training vouchers mula sa TESDA. Hataw Balita ngayon. Bahagya ng gumalaw ang presyo ng ilang holiday items sa merkado batay sa naging obserbasyon ng Department of Trade and Industry o DTI. Gayunpaman, tiniyak ng ahensya na hindi pa malaki ang itinaas na mga presyo at pasok pa ito sa price guide na inilabas ng kagawaran na magiging epektibo hanggang katapusan ng taon. Sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Aldiger Roque,
na hindi lalagpas sa 5% ang itinaas ng presyo ng karamihan sa mga produkto. Siniguro rin ng DTI na walang pagbabago sa presyo ng mga pangunahing pangangailangan hanggang sa katapusan ng 2024. The increase in price has been implemented already. We came out already with a list of the Noche Buena package prices. Actually, there was no price increase since last year. So, of course, prices, some are imported products, have already increased. So, they decided to request if they could increase. So, we agreed on a less than 5%. Hataw Balita ngayon. Isasara simula hating gabi ng Sabado ang ilang kalsada sa paligid ng Bonifacio Monument Circle sa Caloocan City para sa pagunita ng ika-161 na kaarawan ni Gat Andres Bonifacio. Kabilang sa mga kalsadang isasara ang MacArthur Highway, Samson Road, Rizal Avenue at EDSA northbound na muling bubuksan pagsapit ng tanghali. Dahil dito, pinayuhan ng MMDA ang mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta upang maiwasan ang abala sa trapiko. Hataw Balita ngayon. Muling itinanghal ang Pilipinas bilang world's leading dive destination para sa taong 2024 sa World Travel Awards. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, ang pagkilala na ito na nakuha ng Pilipinas mula sa 2019 hanggang 2023 ay nagbigay daan para makuha rin ng bansa ang titulo bilang Asia's leading dive destination para sa 2024. Ayon sa kalihim, malaki ang may tutulong ng diving industry sa ekonomiya ng bansa. Katunayan, ang 73 billion pesos na kinita ng Pilipinas noong 2023 mula sa nasabing industriya. Hataw Balita ngayon. Hindi itinalaga o dinedesignate ng Department of Justice bilang terorista si Vice President Sara Duterte. Sa kabila ito ng kill order ng Vice Presidente kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at pamilya nito sakaling siya ay mapatay. Sa isang panayam, nilinaw ni Justice Undersecretary Jessie Andres na wala silang ganitong hakbang laban kay BP Sara. Sinabi ni Yusek Andres na hindi dapat sila pangunahan sa mga gagawin. Marami po akong naririnig na sinasabi bakit daw gagawing terorista si Vice President. Hindi po. Iba pong proseso yung tinatawag natin designation as terrorist. Iba pong ebidensya ang kailangan doon. Ngunit hindi naman kailangan na ma-designate ka na terrorist bago ka lumabag, posibleng lumabag doon sa provision ng anti-terror law. Ayon sa Justice Official, ang ipinadalang subpoena kay BP Sara ay para magbigay linaw sa kanyang pahayag sa video kung saan galit itong nagbanta. Hataw Balita ngayon. Gandiin ang House leaders na nasa desisyon ng mga mambabatas kung magsasampa sila ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at walang pipigil sa kanila kahit pa ang Pangulo. Git ni Zambales 1st District Representative Jefferson Conghon, may karapatan ang bawat mambabatas na magdesisyon kung susuportahan nila ito o hindi ayon sa 1987 Constitution. Gayunpaman, hindi pa tinatalakay ng komite ang issue ng impeachment dahil sa dami ng kanilang mga kinakaharap na mga pagdinig. Kasama na ang tungkol sa alleged misuse ng confidential funds ng OBP at DepEd. Siguro po kailangan ma-verify din po yung mga kumakalat na information na yon. But as far as the House is concerned, as far as kasama po namin si Chairman Joel, nakafocus po kami dun sa mga iba't ibang hearings. Hataw Balita ngayon. Posible na pati si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay maisama sa sampina ng National Bureau of Investigation kasunod ng pagsampina nito kay Vice President Sara Duterte. Ipinahayag ni DOJ Undersecretary Jessie Andres na binabantayan ng NBI ang mga pahayag ng dating Pangulo, kabilang na ang kanyang panawagan sa militar na ayusin ang tinatawag niyang fractured government.
Binanggit din ni Andres na maaari nilang ituloy ang kaso laban kay Duterte kung kinakailangan. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Philippine National Police na walang kinalaman sa politika ang paglipat ng 65 polis mula Davao. Ito ay hakbang na isinasagawa ang investigasyon ukol sa issue ng double blotter na tumutukoy sa maling pag-uulat ng mga krimen. Ayon kay PNP CIDG Director of Police Brigadier General Nicolas Torre III, ang maling dokumentasyon ay nagdudulot ng maling impormasyon na nagiging sanhi ng hindi tamang pagtugon sa mga problema sa mga komunidad. Kung mapapatunayan na nagdoktor sila ng mga dokumento, maaari silang mawala sa serbisyo. Well, that is always the right of anybody to file the case against, especially the police, kung feel nila na na-agree sila. We will welcome that and we will wait for the case to be filed before we make our statement and make the appropriate answer kung saan forum man nila dalhin ang kasong ito. Hataw Balita ngayon. At para sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si James Bontuyan mula sa Baltimore, Maryland, USA. Good morning mga kababayan Pilipino sa buong mundo. Good morning Annie. At dito sa Amerika, nagsa-celebrate tayo ng International Thanksgiving Day sa araw na ito. Nagbabala si Mexican President Claudia Sheinbaum na magtataas din ng taripa ang Mexico kung itutuloy ni United States President-elect Donald Trump ang panukala na 25% na tariff sa mga import mula sa Mexico. Ito ang umahataw na balita ni Aloy Kalingasan. Hataw Balita ngayon. Mawawala ang 400,000 trabaho sa Estados Unidos kung itutuloy ni US President-elect Donald Trump ang kanyang planong 25% na taripa sa mga produkto mula sa Mexico, ayon kay Mexican President Claudia Sheinbaum. Nagbabala siya na bilang tugon, magpapataw ng sariling taripa ang Mexico. Ipinahayag ng mga eksperto na hindi lamang ang mga trabaho sa US ang maaapektuhan, kundi pati na rin ang mga presyo ng mga bilihin ay tiyak na tataas na magiging pasanin para sa mga mamimili. Nanawagan si Mexican Economy Minister Marcelo Ebrard para sa mas malaking regional cooperation at integration kaysa sa patuloy na tunggalian dulot ng retaliatory tariffs. Pinaalalahanan nito ang mga epekto ng mga taripa partikular sa automotive sector ng Mexico, kung saan maraming sasakyan na binebenta sa Estados Unidos ay gawa sa Mexico. Nagpatuloy ang pagtaas ng halaga ng Mexican peso laban sa US dollar matapos ang pagtawag ni Sheinbaum kay Trump upang talakayin ang mga issue ng migration at droga. Sa kabila ng mga banta ng taripa, itinuturing ng ilang analyst na taktika lamang ito ng bagong administrasyon ng Estados Unidos upang makamit ang mga layunin sa kalakalan at iba pang issue. Aloy Kalingasan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling bumawi ang Canadian dollar matapos bumagsak sa pinakamababa ng antas nito sa loob ng 4 na taon, bunsod ng pangamba sa posibleng taripa ng Estados Unidos. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Hataw Balita ngayon. Nakabawi ang Canadian dollar mula sa pinakamababang antas nito sa loob ng 4 na taon at kalahati laban sa US dollars. Nagpatuloy ang pagtaas ng halaga ng pera matapos ang banta ni United States President-elect Trump na magpataw ng 25% tariff sa mga import mula sa Canada at Mexico.
Tumaas ng 0.2% ang luni, umabot sa 1.4025 kada US dollar. Pinaniniwalaan ng mga analyst na ang banta ay isang tactical na hakbang upang muling ayusin ang kasunduan sa free trade. Inaasahan din ng mga analyst na mapipilitan ng mga oil producers sa Canada at Mexico na magbaba ng presyo at ilipat ang supply sa Asia kung itutuloy ang tariffs. Noel Poliarco, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Pinagbawalan ng isang Court of Appeals sa United States ang administrasyon ng Biden na tanggalin ang mga razor wire fencing na inilagay ng Texas sa hangganan nito sa Mexico upang hadlangan ang illegal migration. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico live. Hataw Balita Ngayon. Jenny, ano ba itong migrant barrier na ito at bakit hindi ito maaaring ipatanggal? James, ang migrant barrier na ito ay isang razor wire fencing na matatagpuan sa hangganan ng Texas at Mexico na layong pigilan ng illegal o unauthorized migration. Nais ng administration ni United States President Joe Biden na ipatanggal ito na umabot pa sa Court of Appeals. Ayon sa desisyon ng 5th Circuit Court of Appeals, hindi na maaaring ipatanggal ito ng kasalukuyang administrasyon. Paliwanag ni Circuit Judge Kyle Duncan, ang Texas ay nagsusulong lamang ng kanilang karapatan na protektahan at pangalagaan ng kanilang lupa at hindi upang pamahalaan ng US Border Patrol. Dagdag pa ni Judge Duncan, ang kanilang desisyon ay nagsusulong ng kapakanan ng publiko dahil nagbibigay ito ng proteksyon laban sa pamamahala ng gobyerno sa mga karapatan ng may-ari ng lupa. Pinagtibay ng korte na ang estado ay may karapatang protektahan ang kanilang ari-arian at hindi labag ang kanilang hakbang sa batas. Balik sa iyo, James. Visible fence. Yung sa mga aso naman yun. Ewan ko lang kung pwede ma-implement sa mga tao yan. Pero Jenny, bukod ba sa Texas, may iba pa bang mga estado na may ganitong mga migrant barriers or bakod? James, bukod sa Texas, nagsampa rin ng kaso ang Biden administration sa Iowa at Oklahoma dahil umano sa pag-interfere nito sa pagpapatupad ng US immigration law. So maaari meron din silang mga ganitong klaseng fencing o wires. Ngunit sa bagong administrasyon ni President-elect Donald Trump ay maaaring muling ibasura ang mga kasong ito kagaya na nangyari sa Texas dahil alam nga natin na James na plano rin talaga ni President-elect Trump na mahigpit ito pagdating sa pagpasok ng illegal migrants. James. Yes, it's a very big concern pero tingnan natin ang mangyayari. Maraming salamat, Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, live. Hataw Balita Ngayon. Naranasan ng South Korea ngayon linggo ang pinakamalaking snowstorm na tumama sa Seoul sa loob ng 5 dekada na nagdulot ng malawakang aberya sa transportation at kuryente. Ito ang umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita Ngayon. Nabalot ng makapal na nyebe ang Seoul, South Korea. Dulot ng pinakamalakas na pag-ulan ng nyebe sa buwan ng Nobyembre mula pa noong 1972 na nagresulta sa trahedya. Nag-iwan ng 2 nasawi at daang-daang stranded na biyahe ang makapal na nyebe sa nasabing lugar na umabot ng 20 to 26 centimeters. Isang garahe sa Yangju ang bumagsak at kumitil ng isang tao habang naglilinis ng nyebe. Sa Hongchun, isang aksidente ang nagdulot ng isa pang pagkasawi. Nagpatupad ang mga otoridad ng flight cancellations at ferry suspensions. Pinangunahan ni President Yoon Suk-yeol ang pagbibigay ng direktiba para sa masinsinang pagtugon gamit ang lahat ng personnel at kagamitan upang mabawasan ang epekto ng snowstorm. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Ayan, Andy, bago ako magpaalam, gusto ko lamang batiin si Kuya Daniel once again ng ang kanyang 41st anniversary in service to God and humanity. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng buong mundo. Mula rito sa Baltimore, Maryland, USA, ako si James Bontuyan. Happy weekend po! Hataw Balita Ngayon.
Samantala, nagpapatuloy pa ang downgrading ng visas ng mga foreign worker na nahuling nagtatrabaho sa Philippine offshore gaming operators habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Bunsod nito na nanatili pa sa Pilipinas at hindi pa nadideport pabalik sa kanilang bansa ang ilang POGO worker. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Binibining Dennis Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration upang magbigay ng detalye ukol sa kalagayan ng mga POGO worker sa pananatili sa Pilipinas pati na rin sa iba't ibang programang inilaan ng kanilang ahensya. Magandang umaga po, Binibining Dana. Good morning, magandang umaga po, Miss Annie, and of course sa lahat po ng tumatangkilik, nanonood, nakikinig ng inyong programa. Ang unang tanong ko, Miss Dana, ilang foreign POGO worker po ba ang umalis na sa ating bansa? Well, marami-rami na po yung mga nag-downgrade and umalis po ng Pilipinas. As of November 7 po yung huli nating official na tala. Nasa 21,757 foreign nationals have already downgraded their visas. Ito po yung mga nagtatrabaho, dating nagtatrabaho sa mga online gaming companies as well as sa mga support companies po nitong mga POGO entities na ito. Of this number po, nasa 10,821 ang nakaalis na po ng bansa. Sa mga susunod na linggo, actually tamang-tama po ang inyong panayam sa akin kasi napaka-perfect po ito na time to remind these foreign nationals because they only have until the end of December 31, yung huling araw po ng taon na ito, upang umalis po ng bansa alinsunod sa direktiba po ng ating Pangulo. Okay. Ms. Dana, you made mention a while ago na out of 21,000, mahigit 21,000, mayroon ng 10,000 na nakaalis at kailangan nilang umalis until December. Now, what will happen dito sa nalalabe? Ano yung mga, ilan pa ang hindi nakakaalis dito? Suma total, ano yung mga problema? Bakit up to this time, hindi pa sila nakakaalis? Well, we're seeing siguro nasa mahigit 10,000 pa yung scheduled na umalis po ng bansa and we're monitoring their departure. Binigyan po sila until the end of the year, so December 31, para mag-close down ng kanilang mga shops, yung mga online gaming companies, magproseso po ng downgrading, isara na po yung mga kumpanya because it takes a lot of documentation din para makapagsara ng isang kumpanya. So, kinakailangan pa rin po for closing down ng kanilang shops. But they have until December 31 only to do this. Yung mga nakapag-downgrade na po, hindi na po sila pwedeng magtrabaho. And kailangan po magpaalam na po sila dun sa kanilang mga kasamahan dito, sa mga kaibigan, ibenta na po ang kanilang or i-give up na po ang kanilang lease sa kanilang mga tinitirhan dito. If they have gamit here, they may dispose of them already. Yan po ang reason na binibigay for that period for closing down their shops, both the company and the individual. So we're monitoring po na hanggang December 31 umalis po sila. Kapag hindi sila umalis after the end of the year, ang magiging consequence po niyan is mag-initiate na po tayo ng deportation proceedings against them. Ang ibig sabihin po ng deportation proceedings ay forcefully na po silang paaalisin ng bansa. Kung ngayon po voluntary ang kanilang pag-alis, wala pong derogatory record kasi sila po ay considered as legal entities, legal individuals who worked here legally, aalis po sila sa legal na pamamaraan. Pero pag nagkaroon na sila ng violation, hindi na po sila sumunod doon sa patakaran na kailangan na po silang umalis ng bansa by the end of the year. Then, doon po tayo forcibly or magkakaroon ng deportation proceedings. And as a consequence of that, also, malalagay po sila sa ating blacklist. Okay. Ma'am Dana, it's good thing that you mentioned that. I'm supposed to ask that question. Halimbawa, itong 21,000 na mga POGO, identified POGO workers, kahit downgraded na yung kanilang mga documents, does it mean na they cannot re-enter the country dahil identified silang POGO workers? O kung sila ay ma-deport, that's the time that they cannot re-enter the country anymore?
Pwede niyo po bang ilinawin yan, Ma'am Dana? Yes, Miss Annie, it's a good point of clarification. Yung mga voluntaryo po na umalis, nag-downgrade ng visas at umalis before December 31, wala po yung blacklisting. So if they have legitimate reasons for coming back to the Philippines, halimbawa nakapag-asawa na ito ng Pilipina, napaibig na po dito, nagkaroon na ng family dito, then they may come back and apply for a different type of visa which is more suited doon sa kanilang purpose of stay here in the country. Unlike yun pong hindi sumunod sa patakaran na mag-downgrade at umalis po ng bansa, na mag-a-attempt bumalik after, sila po ay blacklisted, perpetually banned sila from entering the Philippines. Okay. Few days left bago mag-end po yung December. Do you think itong 10,000 na ito makakapag-comply, Ma'am Dana, at hindi sila tuluyang madi-deport? Well, realistically speaking, Miss Annie, alam natin na hindi yan 100% aalis. Meron at meron na matitigas ang ulo. We're estimating siguro just a few percent, maybe 10% or so, na matitigas ang ulo na hindi aalis within that period or maaring magtago na lamang. At iyan po ang minomonitor ng ating Intelligence Division. Come December 31, come January 1, nakatali na po yan kung sino ang hindi pa umaalis. At dyan po tayo mag-i-initiate na ng deportation proceedings. Okay, madami-dami ito, ma'am, kung ilan lang ang makakapag-comply. So nakahanda po ba ang Bureau of Immigration? Mayroon na po ba kayong binuong team para surveillance o subaybayan itong mga posible na magtago dito sa Pilipinas, Ma'am Dana? So far, Miss Annie, we're thankful kasi hindi na po ito mag-isa lang na burden ng Bureau of Immigration. Malaking tulong po sa atin ng ibang local law enforcement agencies as well as PAOK na aktibo po na huhuli, nag-iimbestiga ng mga ganito pong klaseng kriminalidad, whether it be these POGO companies who were previously legal here in the Philippines and are now operating clandestine operations, or yung mga dati ng illegal na merong mga parang tinatawag na backyard, maliliit po na online gaming activities sa mga condo, sa mga maliliit po na lugar. We're very thankful that katuwang na po natin ang maraming law enforcement agencies sa pag-imbestiga at pagtugis po nitong mga ito. Okay. Pagdating naman po sa iba pang illegal foreign alien, ilan na po ba ang nakaalis ng ating bansa? Ilan pa ang dapat ipan-deport, particular na po dito sa mga Chinese nationals? Marami-rami pa po yung atin pong warden's facility inside Bikutan is really a bit full already, masasabi. It's really something that we've been racing talaga kasi kulang na po yung ating pasilidad doon. Mahigit 300 pa po ang foreign nationals na nandoon set for deportation. Marami po dito yung may mga pending na kaso pa sa Pilipinas. There are still a handful of foreign nationals that are still in the physical custody of our partner law enforcement agencies that are set to be deported. But halos karamihan po ng mga nahuli sa mga online gaming raids recently ay naipa-deport na. Ang ginagawa po natin, nagkakaroon po ng mass deportation, parang marami po sila in big batches, halos isang bus, 2 bus po na umaalis. Ang magiging difficulty po siguro ngayong peak season, ito kasing Disyembre, tinuturing natin na peak season for travel, is yung logistics of everything. But we're thankful because ang kanila pong embahada ay very active in assisting po doon sa atin sa pag-arrange ng mga logistical preparations for deportation po ng kanilang mga nationals. Okay. Speaking of peak season, Ma'am Dana, mayroon bang specific na mga programs ang Bureau of Immigration po at this point? Baka gusto nyong i-discussion? Please go ahead.
Yes, for peak season, alam natin, December, January, yan talaga yung parang bakbakan sa dami po ng bumabiyahe, maraming umuwi na mga overseas Filipino workers. So, ang atin pong laging ginagawa is yung atin pong mga counter sa ating mga paliparan ay sinisigurado po natin na fully manned lahat po yan ay tinatauhan. Meron po tayong ina-assign na rapid response team and augmentation teams. Ito po yung mga immigration officers natin that are assigned in back-end offices. Dinideploy po natin sa front lines para masigurado po na beefed up yung atin pong mga operations doon po sa paliparan. Meron po din po tayong dinideploy na mobile counters. Ito po kung alam niyo yung sa tollways, kapag peak season din nila, meron parang mga makeshift booths doon po para mas marami yung masaserve na mga biyahero. So yun po ang meron din kami niyan. And of course, yung ating electronic gates, we highly encourage po yung mga kababayan natin na gamitin po yung electronic gates. Huwag po tayong, kumbaga, matakot sa new technology. It's very easy and convenient to use. And napapabilis po nito yung processing time ng inyong mga pasaporte. So, ready po tayo for the peak season. Recently, meron po tayong graduate na batch of immigration officers, parang siguro mga 30 plus or 40 po yun na bagong immigration officers that have been deployed already sa atin po mga frontline offices. Kaya fully manned po yung mga counters natin and we're ready for the upcoming peak season. Okay. Ma'am Dana, your final reminders, your final announcement para sa ating mga kababayan, please go ahead. Yes, Miss Annie, una po salamat sa pag-iimbita po muli sa inyong programa. It's really nice talking to you again and having the opportunity to share information about the Bureau of Immigration. Siguro a reminder again to those who are working in online gaming companies here in the Philippines is to ensure that you have downgraded your visas already and you are set to leave the country before the December 31 deadline. Kasi ang magiging consequence niyan if we do not follow the regulations ay tayo po ay madideport, we will be deported and we will be blacklisted. If we have loved ones here in the Philippines that we want to go back to, it's really best to comply. Wag po tayong magpadala kasi Miss Annie, merong mga Telegram groups, mga WeChat groups that offer services that papayagan daw sila, tutulungan sila, ganyan, to stay here longer in the Philippines. Wag po tayong magpapadala doon kasi yung atin pong database of names ay centralized, nasa system po natin, makikita po yan. So we follow in the same manner that we complied with the regulations in the past, let's still follow now para may chance pa rin po tayo to come back to the Philippines and apply for a different visa kung sakasakali po that we have a different purpose here in the Philippines already. Yun lamang po, Miss Annie. Maraming salamat po sa inyong oras. Binibining Daniel Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja. Patuloy pa rin ang mga paulan sa malaking bahagi ng bansa dahil sa tatlong weather systems. Una na po dyan ay ang amihan or northeast monsoon sa may northern and central Luzon at siyang nagdadala rin po ng bahagyang pagbaba ng temperatura doon. Meron naman tayong shear line o yung linya kung saan nagtatagpo po ang malamig na amihan at mainit na hangin galing sa silangan, nakaka-apekto naman po dito sa malaking bahagi ng southern Luzon. At dito naman sa may Visayas and Mindanao, andyan pa rin ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Ito naman yung linya kung saan nagtatagpo ang hangin from the northern and southern hemispheres. Aasahan pa rin po yung minsan malalakas na mga paulan sa malaking bahagi ng Eastern Visayas, Caraga Region at mga nearby areas pa. At base naman sa ating latest satellite animation, wala po tayong namamataan na bagyo na nakapaligid sa ating bansa at papasok hanggang sa weekend.
Dahil pa rin sa malakas na pag-ihip po ng northeast monsoon, meron pa rin tayong gale warning or banta sa matataas sa mga alon sa baybayin po sa may northern and central Luzon. Kabilang na dyan ang baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, bahagi ng Ilocos Sur, ganyan din sa baybayin ng Cagayan, pababa ng Isabela and northern Aurora, hanggang 4.5 meters or nasa 1.5 palapag po ng gusaling taas sa mga pag-alon. Possible din ilang areas pa ng Aurora plus lalawigan ng Quezon and Camarines ang magkakaroon din po ng maalon na karagatan sa susunod na 24 oras dahil sa pagbaba pa po ng northeast monsoon at medyo maalon rin sa natitirang baybayin ng Luzon. Sunrise po natin ay 6:04 in the morning at ang sunset ay 5:25 ng hapon. Yan pa rin ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja na nagsasabing sa anumang panahon, Pag-asa magandang solusyon. Hati ang opinyon ng ilang Dabawenyo kung magkakasundo pa si President Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kabila ng tensyong nangyayari sa pagitan ng dalawang kampo. Si Marisol Montaño humahataw. Hataw Balita ngayon. Nais ng ilang Dabawenyo na magkasundo pa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte sa kabila ng nangyaring palitan ng mga salita sa pagitan ng dalawang kampo. O yun ma'am kay isa ra tagwan, isa ra tag nayon. O yun good kay para mo na sa tuwag yapon para tarong pud nagdala ang atong kuan ba ato ang bansa. Mayroon namang iba na hindi pabor dito. Sige naman sila away god anang dinauuyin sa ila dapat si Sara na ma-presidente ana mudagan sa mga presidente ba para dapat sa una dapat siya na ang idagan dili na to si Bongbong wa unta nila gipadagan si Bongbong tanawa nahitabo karon sa atong kwan sa atong nasod. Gayunpaman, naniniwala naman ang ilan na kailangan nilang magkasundo kahit may magkaiba man silang pananaw para sa kapakanan ng bansa. Dapat ganun sila magtabangan ba para sila man ang pinili ng tao. Paano ba maasikaso yung mga ibang mga patakaran nila kung lagi silang mag-aaway. Iba-iba yung mga gusto nila, opinion nila. Dapat kung pagkaisa nila ang opinion nila ba para sa tao, sa buong mundo. Kita lang man din magtutulungan, dapat magkaisa na lang sila. Isang dating kaalyado ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagbigay din ng kanyang opinyon hinggil sa naging pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa Pangulo. It was just an expression of disgust on what was being done to her right at that very moment. Ang paniniwala ko, ang analysis ko doon sa naglabasang video, at that very moment, talaga namang may clear and present danger sa buhay ng tao at sa buhay ni Attorney Lopez. May payo naman sa Pangulo si dating Executive Secretary Vic Rodriguez upang matuldukan na ang nangyaring girian sa pagitan ng dalawang mataas na opisyal sa bansa. Kung talagang gusto mong tuminok at tumahimik ng ating bansa, patigilin mo yung pinsan mo at yung mga alyado mo sa panggigipit sa mga Duterte, kay Pangulong Duterte at kay Vice President Inday Sara Duterte. Matatanda ang tumindi ang issue tungkol sa alitan ni na PBBM at VP Sara dahil sa tila panggigipit ng Kamara sa mga tauhan ng Office of the Vice President kaugnay ng isinagawang pagdinig sa umano'y maling paggamit sa confidential fund na inilaan sa DepEd at OVP. Marisol Montaño humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa gitna ng sigalot na nangyayari sa politika sa ating bansa, kailangan manatili sa pagkakaisa at non-partisan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang panawagan ng isang Medal of Valor awardee, si Grace Doctolero, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nanawagan si retired Colonel Ariel Quirubin sa hanay ng mga enlisted personnel sa Armed Forces of the Philippines o AFP na manatiling magkaisa at walang pinapanigan sa politika. I was always calling for a neutral armed forces
non-partisan. So sa nangyayari na to wag sila ma-distract ba. They should remain serving the people with honor and professionalism, and they should always uphold and protect our Constitution and follow the chain of command. Binigyang diin rin ni Quirubin ang pananatiling tapat sa saligang batas at huwag magpagamit sa mga politiko upang malaya nitong matupad ang sinumpaang tungkulin sa bayan. They cannot go wrong. They should be neutral, non-partisan. Nag-ugat ang panawagan ni Quirubin sa naging pahayag ni AFP Chief of Staff General Romeo Brawner Jr. bilang tugon sa mga sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte patungkol sa Marcos administration. Ang payo naman ito sa nangyayaring sigalot sa pagitan ng mataas na opisyal, mas mainam na may mamagitan sa kanila upang makapag-usap ng maayos. Ang nagpapalala nito yung mga supporters ng bawat kampo. Ito siguro kung sino yung mga dating mga personalities na they were the ones responsible for the unity team. They should act now. They should be the ones na nagmi-mediate din ngayon. Kasi kung napagsama nila noon, o di sila uli mag-usap-usap ngayon na kasi ang nagsasuffer dito, taong bayan. Because if we remain fighting each other, we will never progress. That was really meant for the armed groups, and then biglang nag-surface itong nagpapalitan na sila, nagkaroon ng world war na So kasama rin sila dito sa panawagan ko na mag-usap-usap tayo kasi anong mangyayari sa bansa natin kung ganito pa rin tayo, no? We will never progress. Paalala ni Quirubin sa AFP na patuloy nilang pagtuunan ang pangunahing misyon na protektahan ang bansang Pilipinas at mga mamamayan nito bilang pagpapakita ng kanilang dedikasyon sa trabaho at integridad sa gitna ng mga banta sa katatagan ng gobyerno. Si Quirubin ay kasama sa 1989 kudita laban kay Pangulong Cory Aquino at ang 2006 Marine standoff naman kay Pangulong Gloria Arroyo. Grace Doctolero, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day 10 na po tayo mamayang 7 p.m. time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito ay nakastream, nag-live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Ang UNTV Radio Mobile Booth ay hindi lamang po maghahatid ng mga bago at maiinit na balita dahil sa mga darating na araw. Kasama na rin ito sa pagbibigay ng mga libreng serbisyo sa mamamayan. Iikot ang UNTV Radio sa iba't ibang lugar sa bansa upang abutin ang mga nangangailangan. Kaya mga kasangbahay, abangan nyo ang pag-arangkada ng UNTV Radio Mobile Booth. Maghahatid hindi lamang na mahalagang impormasyon, kundi sisikapin din na ang bawat suliranin ay mabibigyang solusyon. Sa amin po ibabahaging mga salita ng Diyos sa ating sandigan mula sa Efeso 4:32. At magmagandang loob kayo sa isa't isa, mga mahabagin, na mangagpatawaran kayo sa isa't isa, gaya naman ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga.
ng Biyernes, ika-29 sa buwan ng Nobyembre 2024. Tangalan po ng lahat na bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa iba't ibang panig ng mundo. Kasama ang ating engineering department, RMB, sa lahat po sa inyo, ang ating pagbati ng happy 41st anniversary sa ating mahal na Kuya Daniel. Maraming salamat po sa Diyos. Naway ingatan po kayo lagi ng Panginoon. At dito sa UNTV at Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos mga kasangbahay at magandang umaga.